Magandang araw! Halina't matuto sa mundo ng araling Pilipino. Ang layunin natin sa araling ito ay paggamit ng pang-abay at pang-uri sa paglalarawan. Sa araling ito, inaasahan na matutuhan mo ang mga sumusunod. Una, nagagamit ng wasto ang pang-abay sa paglalarawan ng kilos. Pangalawa, natutukoy ang pagkakaiba ng gamit ng pang-uri at pang-abay sa paglalarawan. Pero bago tayo dumako sa ating pinakaaralin, balikan muna natin ang nakaraan nating aralin. Tukuyin ang salitang naglalarawan sa bawat pangungusap. Una, matapat ang kanyang ama sa tungkulin nito sa hanap buhay. Kung ang iyong sagot ay matapat, tama. Pangalawa, isang mapagkakatiwalaang ama ang kanyang kabiyak. Kung ang sagot mo naman ay mapagkakatiwalaang tama. Pangatlo, kasama niya sa kanyang hanap buhay ang kanyang mabait na may bahay. Kung ang iyong sagot naman ay mabait, mahusay. Pang-apat, kahit na istrikto ang amo na kanilang pinapasukan, kanila pa rin itong pinaglilingkuran. Kung ang iyong sagot naman ay istrikto, tama. Panglima, masaya ang mag-asawa sa pagtataguyod ng kanilang pamilya. Kung ang iyong sagot naman ay masaya, mahusay. Ang tawag natin sa mga salitang ito ay pang-uri. Ano ba ang pang-uri? Ito ay salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa mga pangalan o panghalip. Maaari nitong ilarawan ang isang tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ngayon naman, alamin natin kung ano ang pang-abay. Ang pang-abay ay bahagi ng pananalita na naglalarawan kung paano, saan, at kailan ginawa ang kilos o galaw na isinasaad ng pandiwa. Ito ay mga salitang nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri, o sa kapwa pang-abay. Tukuyin ang pang-abay na ginamit sa bawat pangungusap. Una, nagniningning ang mga bituin kagabi. Napansin mo ba? Kung ang iyong sagot ay kagabi, tama. Pangalawa, tunay na kaaya-ayang pag-uugali ang paggalang sa nakatatanda. Kung ang iyong sagot ay tunay, tama. Pangatlo, nagtutungo sa simbahan ang mga tao upang manalangin. Kung ang iyong sagot ay sa simbahan, mahusay. Pang-apat, matiyagang nag-iipon ang kanyang ate Aida upang hindi magipit sa oras ng pangangailangan. Kung ang iyong sagot ay matiyagang, tama. Panglima, totoong hindi mahuhulaan ang ating kinabukasan kaya't dapat paghandaan. Kung ang iyong sagot ay totoong hindi, tama. Mahusay! Nasagutan at naisagawa mo ang mga gawain. Ngayon, maaari na tayong magpatuloy sa ating aralin. Handa ka na ba sa panibagong kaalaman na iyong matutuhan? Sa pagkakataong ito,
Basahin natin at suriin ang bawat pangungusap. Hanay A, unang pangungusap. Si Mang Ingo ay maingat na manggagawa. Ang salitang naglalarawan sa pangungusap ay maingat. Binibigyan turing niya ang salitang manggagawa. Ang salitang manggagawa ay bahagi ng pananalita na pangalan. Hanay B, unang pangungusap. Maingat humawak ng kanyang kinita si Mang Ingo. Ang salitang naglalarawan sa pangungusap ay maingat. Binibigyan turing niya ang salitang humawak. Ang salitang humawak ay bahagi ng pananalita na pandiwa. Pangalawang pangungusap sa Hanay A. Ang masipag na anak ay kinalulugdan ng kanyang mga magulang. Ang salitang naglalarawan sa pangungusap ay masipag. Binibigyan turing niya ang salitang anak. Ang salitang anak ay bahagi ng pananalita na pangalan. Pangalawang pangungusap sa Hanay B. Ang anak ay masipag tumulong sa mga gawaing bahay. Ang salitang naglalarawan sa pangungusap ay masipag. Binibigyan turing niya ang salitang tumulong. Ang salitang tumulong ay bahagi ng pananalita na pandiwa. Pangatlong pangungusap sa Hanay A. Magandang balita ang nabasa ni Rolly sa natanggap na liham. Ang salitang naglalarawan sa pangungusap ay magandang. Binibigyan turing niya ang salitang balita. Ang salitang balita ay bahagi ng pananalita na pangalan. Pangatlong pangungusap sa Hanay B. Magandang sumayaw ang anak na panganay ni Mang Rolly. Ang salitang naglalarawan sa pangungusap ay magandang. Binibigyan turing niya ang salitang sumayaw. Ang salitang sumayaw ay bahagi ng pananalita na pandiwa. Paano nagkaiba ang gamit ng mga salitang naglalarawan sa Hanay A at sa Hanay B? Sa Hanay A, ang mga salitang naglalarawan ay binibigyan turing niya ang mga salitang pangalan. Kung kaya, ang gamit ng mga salitang naglalarawan sa Hanay A ay pang-uri. Sa Hanay B, ang mga salitang naglalarawan ay binibigyan turing niya ang mga salitang pandiwa. Kung kaya, ang gamit ng mga salitang naglalarawan sa Hanay B ay pang-abay. Ngayong alam mo na ang kaibahan ng gamit ng pang-uri at pang-abay, subukin natin ang iyong galing. Suriin ang mga salitang may salungguhit sa loob ng pangungusap. Bigyang pansin ang mga salitang binibigyan turing at tukuyin kung ginamit ito bilang pang-uri o pang-abay. Punan ang chart ng tamang sagot ayon sa hinihingi. Gamiting gabay ang bilang isa. Unang bilang, mataimtim na nagdarasal ang bawat isa para sa kanilang kaligtasan. Ang salitang naglalarawan sa pangungusap ay mataimtim. Ang salitang tinuturingan o pinag-uukulan ng salitang mataimtim ay nagdarasal. Ang salitang nagdarasal ay bahagi ng pananalita na pandiwa. Kung kaya, ang gamit ng salitang mataimtim sa pangungusap ay pang-abay. Pangalawang bilang, mataimtim ang mga tao sa pagdarasal. Ang salitang naglalarawan sa pangungusap ay mataimtim. Ang kanyang salitang tinuturingan o pinag-uukulan ay tao.
salitang tao ay bahagi ng pananalita na pangalan. Kung kaya, ang gamit ng salitang mataimtim sa pangungusap ay pang-uri. Pangatlong bilang, malinis ang kalooban ng mga taong dapat sa katungkulan. Ang salitang naglalarawan sa pangungusap naman ay malinis. Ang kanyang salitang tinuturingan o pinag-uukulan ay kalooban. Ang salitang kalooban ay bahagi ng pananalita na pangalan. Kung kaya, ang gamit ng salitang malinis sa pangungusap ay pang-uri. Pang-apat, malinis maglaba ang kasambahay nila. Ang salitang naglalarawan sa pangungusap ay malinis. Ang kanyang salitang tinuturingan o pinag-uukulan ay maglaba. Ang salitang maglaba ay bahagi ng pananalita na pandiwa. Kung kaya, ang gamit ng salitang malinis sa pangungusap ay pang-abay. Panglima, malinaw ang mensaheng ipinarating sa kanya ng kanyang ina. Ang salitang naglalarawan naman sa pangungusap ay malinaw. Ang kanyang salitang tinuturingan o pinag-uukulan ay mensahe. Ang salitang mensahe ay bahagi ng pananalita na pangalan. Kung kaya, ang gamit ng salitang malinaw sa pangungusap ay pang-uri. Dapat nating tandaan, may mga salitang ginagamit sa paglalarawan. Maaari ito ay pang-uri o pang-abay. Dapat nating tandaan ang mga sumusunod upang matiyak na ang gamit nito ay bilang pang-uri o pang-abay. Una, kung ang binibigyang turing o pinag-uukulan ng salita ay isang pangalan o panghalip, ang gamit nito ay pang-uri. Halimbawa, ang mga unggoy ay maliksi sa pag-akyat sa puno. Ang salitang naglalarawan ay maliksi. Ang kanyang binibigyang turing ay salitang unggoy. Ang salitang unggoy ay bahagi ng pananalita na pangalan. Kung kaya, ang gamit ng salitang maliksi sa pangungusap ay pang-uri. Pangalawa, kung ang binibigyang turing o pinag-uukulan ng salita ay pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay, ang gamit nito ay pang-abay. Ito ay sumasagot sa tanong na paano. Halimbawa, maliksing sinungkit ni Dolfo ang mga bunga ng mangga. Paano sinungkit ni Dolfo ang bunga ng mga mangga? Maliksi. Ang salitang naglalarawan sa pangungusap ay maliksi. Binibigyan turing niya ang salitang sinungkit. Ang salitang sinungkit ay bahagi ng pananalita na pandiwa. Kung kaya, ang gamit ng salitang maliksi sa pangungusap ay pang-abay. Ngayon naman, tingnan natin kung lubos ninyong naunawaan ang ating aralin. Suriin ang mga pangungusap. Ikahon ang salitang binigyan turing ng salitang naglalarawan. Tukuyin kung ito ay ginamit bilang pang-uri o pang-abay. Isulat ang iyong sagot sa patlang. Halimbawa, mabilis na tumakbo ang mga kabayo sa kwadra. Ang salitang naglalarawan sa pangungusap ay mabilis. Binibigyan turing niya ang salitang tumakbo. Ang salitang tumakbo ay bahagi ng pananalita na pandiwa. Kung kaya, ang gamit ng salitang mabilis sa pangungusap ay pang-abay. Handa ka na ba? Bilang isa. Bilang dalawa. Bilang tatlo.
Bilang 4. Bilang 5. At bilang 6. Ngayon naman, titingnan natin kung magkapareho ang ating mga sagot. Unang bilang, masaya ang mga tao sa pagdiriwang ng kanilang kapistahan. Pangalawa, ang bawat isa ay masayang naghahanda sa kanilang hapagkainan. Pangatlo, maayos na idinaos ng mga tao ang kanilang kapistahan. Pang-apat, si Mayumi ay maayos sa pananamit. Pang-lima, madaling natapos ang pagtatanghal ng palatuntunan. At pang-anim, ang pagtatanghal ay madali para sa mga mag-aaral. Magaling! Nasagutan at naisagawa mo ang mga lubos kong hinahangaan ang iyong pagsisikap sa pag-aaral. Nawa ay may pagpapatuloy mo ito para sa iyong magandang kinabukasan. Maraming salamat! Hanggang sa muling pagbibigay kaalaman sa Filipino. Paalam!